Okay, welcome back po mga kapatid sa Coach Haji Vlog. Thank you at God bless po sa umagang ito at pagpalain nawa tayo ng buong may kapal. At salamat doon sa nakaka-appreciate po. Thank you at God bless po. Nawa, nasa mabuti po yung mga kalagay at mapayapa na po dahil tapos na po yung election, di ba po? Okay po, magkaroon na tayo ng opinion at reaction regarding doon sa mga kaganapan doon sa bali ang ating tingin umepekto yung tinatawag na kamandag ni BP Sara. Umepekto siya. Kumbaga tawagin ang BP Sara still matters, di ba? Parang gano'n. Sa kanya, kumbaga, yung mga talunan na part ng kanyang impeachment na permado, yun ang mukhang nasalanta ng kamandag ni BP Sara. Okay? Bigyan lang tayo ng opinion doon sa tungkol doon sa mga hindi nagwagi na nag-impeach kay BP Sara. Talagang doon natin mapapatunayan na talagang malakas pa rin talaga ang Duterte. Kasi nagsisimbolo yun nung unang-una, number 1 si Bongo. Reaction natin yan tungkol sa Duterte at saka doon sa endorsement ng Bongbong Marcos at saka yung kamandag ni BP Sara doon sa kanyang mga nakalaban sa impeachment niyan sa House na mga re-electionist na hindi nagwagi. Okay? Napatunayan natin na malakas pa rin talaga yung Duterte. Bakit? Number 1 si Bongo. Nagre-represent yan. Duterte po kasi yan. Si Bongo. Tsaka si De La Rosa, di ba? Kumbaga, doon nagsisimbolo nung kanyang... Kasi mula nang tumakbo yan, si Senator Bongo at saka De La Rosa, talagang nakadikit na sa mga Duterte yan. Kumbaga, identified na siya ng Duterte. Talaga. Identified talaga si Duterte na talaga siya. Meaning, kahit nung 8 pa lang siya ni Digong, talagang naipanalo ni Duterte yan. Di ba? Compared dong kay BBM, di ba? Kung sino yung mga kanyang mga itinaas, di ba? Talagang laglag, di ba? Kasi hindi naman talaga katulad na Lacson at saka Tito Soto. Hindi naman kanya yan di ba? Alliance niya yan Pero mga talagang kanyang binitbit yung talagang yung mula nung simula BBM na. Yan si Abalos, di ba? Si Beno Abalos. Kita mo 17 ata ngayon yan, di ba? Talagang laglag. Ibig sabihin, doon mo makikita yung power o yung tinatawag kung talagang gusto pa ng sambayan ng Pilipino, yung bawat individual na nag-endorse, di ba? Katulad nung Bongo, nagre-represent siya na talagang malakas yung Duterte. Bakit? Nag-number 1 nga siya, number 3 si di ba? Si De La Rosa. Samantalang in-endorse ng Pangulo, ng BBM, Abalos, talagang mula sa simula, mula nang tumakbo nagtanggang mag-senador yan, BBM na talaga. Ibig sabihin, di ba? Yun yung pagkakaiba. Talagang hindi talaga gusto nung sambayan ng Pilipino in-endorse nung di ba? Sa Lakuan yan, sa La Villar, hindi naman yan di ba? Kasi nga, kumbaga, in-endorse din ni BP Sara yan, yung icon yan, Camille Villar, di ba? Si Amy Marcos, in-endorse naman ng BP Sara. Kaya yung identify talaga na solid o alam ng mga tao na ni BBM, si Abalos, di ba? Talo, di ba? Talo siya. Hindi siya pumasok sa isang Yung mga kumbaga pumasok lang kasi maraming partido yan di ba? Sa Tito Soto hindi naman niya yan Kumbaga naki-alyansa lang talaga totally siya, di ba? Kaya hindi natin masasabi na BBM talaga yan. Bakit alyansa lang yan Kumbaga sumanib lang sa puwersa ng kasalukuyang administrasyon kaya nga nagkaroon sila ng alyansa. Pero ang totoong talagang tao niya, yan, si Abalos. Napatunayan, talo, di ba? Yan. Kaya masasabi natin, yung power ng Duterte, umipektibo pa rin. Tulad nung nangyari, di ba? Si BP Sara, di ba? Lahat nung nag-impeach kanya sa Congress, majority. Kumbaga, dito sa mga gusto ma-impeach siya, talo. Sa pangunguna ni Abante, di ba? Ng Maynila, laglag. Si Boy Dila, di ba? Kinon yan. Pumunta dyan si BP Sara. Ibig sabihin, tumalab yung kanyang kamandag sa isang party na yon.
si Dan Fernandez, di ba, ng Laguna, di ba, nanalo dyan. Bagamat alam ko, hindi pa ata niya ako, pero lamang si Sol Aragones, di ba? Dan Fernandez, isa sa mga nag-impeach kay BP Sara, di ba? Si Paduano, di ba? Yan, si Mark Go, di ba? Ng Baguio, di ba? Na sabi nila malakas. Tinalo si ni Mayor Magalong. Congrats nga pala, Mayor Magalong, di ba? Di ba? Ganyan. Kumbaga, yung mga, ito pa, isa pa pala na gusto ma-impeach si BP Sara. Si Stella Kimbo ng Marikina, laglag, di ba? Tinalo ni Maan, di ba? Asawa ng dating mayor. At ang matindi pa, ito pa, mayroon pa. Si Coco Pimentel, tumakbong Congress sa Marikina, First District ata. Tinalo siya ng dating mayor, Marcy, sa Congress. Iyon yung mga, kasi ito si Coco Pimentel, namimilit niya na ituloy na impeachment sa Senado. Diba? Gusto niya nang simulan. Ayan. Diba? Kumbaga, collateral damage din siya sa power ng BP Sara. Diba? Nasa rules naman at talagang wala nang kuwan ng Senado. Pinipilit niya. Diba? Ayan, nadamay pa rin. Diba? Mga dating mga kuwan yan. Si Pacquiao. Di ba? Kaya mayroon. Yung sa kaso naman ni Senador Pacquiao, medyo kwan yun. Yung kwan yun. Kasi kwan yan eh. Yung pagiging butterfly. Di ba? Kumbaga, dati mong dati mong sinasabihan na magnanakaw, tapos nandun ka rin. Yan. Na-collateral damage din siya. Di ba? Talo pa rin. Di ba? Kaya yung pumasok, bagamat tatlo yan, Bongo, De La Rosa, tapos Marcoleta, power pa rin yung Duterte yan. Endorsement ng Camille Villar at saka Amy Marcos, power pa rin yung BP Sara yan. Ito, hello. Nawala ng pagkabugado, si Gadon, Larry Gadon, di ba? Nasaan ka na? Wala daw. Ang sabi niya kasi, previews, wala daw pagkukunan ng boto si Dante Marcoleta. Nasaan ka na ngayon, di ba? Kumbaga, yung analysis mo, okay naman, wala naman masama mag-analyze, pero yung walang pagkukunan, alam mong INC yan, di ba? Doon napatunayan yung power din ng INC, di ba? Alam mong INC yan suportado rin niya ng INC, di ba? Number 6 siya. Kaya yung sinasabi mo, Attorney Gadon, na walang pagkukunan, nagkamali ka po ng analysis, di ba? Nagkamali ka ng analysis. Bukod doon, ito kasi trinabaho pa yan. Hindi sa pagkukunan, trinabaho pa yan si Congressman Dante Marcoleta. Trinabaho pa yan, pero panalo pa rin. Ganon din yung power ng INC, di ba? Ganyan kabigat din yung power nila. Talaga may black voting sila sa part na yun. Bagamat yung lahat ng Duterte medyo, pero magkakasunod-sunod na rin sa baba. Pero dahil nga hindi natin alam di ba? Iyan yung gusto na sambayan ng Pilipino igalang natin yung result ng eleksyon. Kung ano man ang kanya, di ba? Yan ang gusto nila. Di natin alam kung talaga yan nga talaga. Pero base sa akin, yan ang gusto. Irespeto natin ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Ang atin lang dito, yung tinatawag na yung mga nagdasorbe din, papayawan natin. Di ba? Maling-mali. Katulad nung pang 21 daw si Marcoleta. Tapos itong nangungunang dating 2, 3, 4, 5 na si Bentolpo, nasaan, di ba? Ibig sabihin, sumasablay din. Sumablay pa rin yung mga sorbe ng SWS at saka, di ba? Yung sa Okta, di ba? Sumablay pa rin. Bakit? Siguro, kasi kanyan pinalalabas, di ba? Na talagang kanyan kung baga kala nila, yan na yun. Pero yan, sumablay sila. Kaya, tingin ko, sa panahon ngayon, gising na talaga yung sambayan ng Pilipino. Gising na sila. Kahit daanin mo pa sa operasyon, basta gusto nilang iboto, iboboto nila. Diba? Ganun lang yan. Di ba? Kasi mayroon silang motive doon lalo kay Dan Marcoleta. Hindi talaga mula na magsorbe hanggang sa Mayo, hindi pumasok sa winning circle ang Dante Marcoleta, pero number 6. Di ba? Maliwanag yan. Okay? Mga kapatid. At saka yung kamandag, yung katawagin ni BP Sara, di ba? Still matters, di ba?
nandun pa rin talaga, malakas pa rin. Ito yung nagre-represent na itong bagay na ito. Tingnan natin sa mga susunod na mga pagkakataon sa unang taon ng mga nakaupo na yan. Kasi malapit na yung 28 election, di ba? Presidential. Kung papaano maging lame duck ang kasalukuyang administration. Pero hindi natin, di ba? Obserbahan lang natin kung sino yung mga babaliktad na dyan para kay BP Sara. Kasi nga alam na nila, di ba? Alam nila yung, kumbaga, yung kamandag nito kumbaga, hindi talaga nila kakayanin. Kumbaga, pero dahil nga sa tindi ng politika, baka nga, di ba? Maoperasyon sa isang party, lalong ito, may inaharap siyang impeachment sa Senado, hindi natin alam kung tutuluyan siya dyan o ano ba, mananalo ba siya o matatalo sa impeachment, sila nakakalam, silang yung bagong senador, mga bagong dalawang senador ang kasama ng 12, 24 ang uhusga pa rin dyan sa part na yan. Pero sa base sa aking tingin, pero medyo mahirapan kasi may 2 bilyar, di ba? May 2 Cayetano, di ba? Alam naman natin, mga dating alyado ng Duterte yan. Naging secretary ng DPWH si Mark Villar, di ba? Tapos, ni-endorse pa ni BP Sara. Pero hindi natin pinangungunahan. Malay mo nga, di ba? Kaya doon pa lang, 4 na kagad may 3. Baka sana makuha rin ni BP Sara si Villanueva, di ba? Ating Senador Villanueva, di ba? Ganun lang yan. Kaya, tingnan natin sa mga susunod na pagkakataon kung magiging epektibo ba yung kung yung mga ganong mga nanalo at saka mga dati nakaupo doon pa rin. Kakampi kay BP Sara. Titingnan ang kasi diyan ebidensya. Kung anong layunin, 'di ba? Kung anong motibo kung bakit kailangan ganito. Silang mag-uus ganyan. Okay mga kapatid, binigyan lang natin yung tinatawag na opinion at reaction. Pero nakita natin doon yung kamandag ng BP Sara kung papaano. Yung Paduano nga pala, 'di ba? Talo rin. Yung mga quadcom talo rin si Paduano. 'Di ba? Kaya salamat at God bless sa lahat at nawa. Tapos na yung eleksyon, tapos na yung okay. Lumipas na, back to normal na, ibalik at magserbisyo sila ng tama upang ang sambayan ng Pilipino ang makinabang o magkaroon ng biyaya at mga benepisyo. Hindi yung sa politika, mga tupad-tupad, mga ayu-ayuda na yan. Pakita nila yung talagang pang long term, hindi yung pang short term lang, pang samantala lang. Long term ang isipin nyo kung papaano umunlad ang Pilipinas at maging maginhawa ang sambayan ng Pilipino. Okay po, salamat at God bless. Nawa, ingat po tayong lahat at God bless po sa lahat.